So ito, 5 by 5 ito siya. So this is 5 by 5. Ano una natin gawin? I-highlight natin tong C kasi C lang yan, di ba? Tapos i-copy natin yung first na column. So ano yung E natin? Ito, lagyan natin to ng 0. Lagyan natin 0 yan. Ito, mag-ano tayo dito ng if statement. If statement yan siya, if itong pinakauna is greater than 0, positive 1. If hindi siya greater than 0, negative 1. Gets nyo? Shift, Control, Enter. Then, ang Euclidean norm natin, lagyan natin ng 2 yan kasi may 2 yan siya doon sa libro. So, yung Euclidean norm natin, that is equals to square root sum ito. Gets nyo? Yan. Shift, Control, Enter. Then, ang V natin, that is, tingnan yung formula ng V, C plus Euclidean norm ng C times E. Is equals to ito plus yan times ito. Shift, Control, Enter. Gets nyo? Then, ang V transpose times V is equals to M multiply ng transpose muna, transpose nito, comma, yung hindi niya na naman transpose. Comma, yung hindi niya na naman transpose. Gets nyo? Shift, Control, Enter. So, masyado lang siyang mahaba. Then, dito naman, since this is 5 by 5, is equals to M mult. Unahin muna natin ito. Comma, transpose nito. Then, close parenthesis, Shift, Control, Enter. Di ba? Madali lang. Then, ano yung householder matrix natin? Formula ng householder ito. That is equal to itong identity matrix. Ilock natin ha. Ilock nyo talaga. Huwag nyo kalimutan, hindi ilock. Minus 2 divided by ito times ito. Yan. Then, Shift, Control, Enter. Then, may laman yan siya. Yan. Para makita nyo lang na hindi siya 1 talaga. Then, itong Q dito, nagkataon na parehas nila dito sa householder matrix na ito. Gets nyo? Shift, Control, Enter. Then, ang R natin, ano gani ulit yung R? That is, lagi ko lang makalimutan ng R, no? Ang R natin is that Q times A. Okay. Labi natin dito. Yan. Ang R natin is Q times A is equals to M mult Q times yung original na A. Gets nyo? Shift, Control, Enter. So, hindi pa to siya class pwede. Diretso pa natin to para makuha natin yung Q at saka R. I-copy nyo lang ito. So, ano yung sinabi ko kanina? This is 5 by 5. Kaapat tayo sa isang iteration. Copy nyo lang yan. Anong next natin gawin? I-delete lang natin lahat ito. Mamaya na. Ito muna. Delete natin yan. And that is equal to 0 na yung pinakauna ha. Tapos, ang i-copy natin dito is ito. Yan. Yung tatlo. Yung apat. Yung next column na naman. Gets nyo? Hindi nyo isali yung first row ng second column. Ha? Tapos, R ang gamitin nyo. Yung sa R ha. So, Shift, Control, Enter. Then dito, i-0 naman natin dito. Dito naman tayo mag-if. If ito siya is greater than 0, positive 1. If not, negative 1. Shift, Control, Enter lang. Yan. Tapos ito siya, wala pa rin pinagbago. Ganun pa rin. Ito, walang pinagbago. So, i-ano nyo lang para makita. Ano nangyari dito? Dito, bago natin ang Q. So, dito ang Q dito, iba na. So, yung Q natin dito, that is yung lumang H, yung bagong H times Q. Tama ba? Di ba? Yung bagong Q natin, yung lumang Q times H. Tapos yung R naman natin dito, is H times R. Baliktad naman siya dito naman. Q times H. Dito naman, H times R. Okay. So, is equals to MM mult. So, Q muna, lumang Q. Saan yung lumang Q dito? Ito. Yan. Comma, bagong H. Gets nyo? Shift, Control, Enter.
Dito naman, bagong H, lumang R. So, bagong H, comma, lumang R. Ah. So, Shift, Control, Enter. So, idiretso pa natin kasi kaapat ito siya. Copy naman natin dito. Naintindihan nyo na class? Nakuha nyo na yung, yung pattern? Dito naman, ang bago na naman dito, i-zero na naman natin to. Zero na naman yan. Delete natin muna. So, ito, 0, 0. Ito na naman yung tatlo. Is equals to, dito ka naman sa tatlo. Pansin nyo? Pangatlo na naman siya na column. Tapos yung, mag-start naman kayo sa tatlong row. Shift, Control, Enter. Nakita nyo? Tapos dito, i-zero nyo na to. Dito naman kayo mag-if sa pangatlo. Ha? Is equals to if. Ito naman, if greater than 0, 1, negative 1. Shift, Control, Enter. So, tingnan nyo na lang, i-check nyo na lang. Ito, wala na kayo masyadong galawin dito kasi double check nyo na lang to. So, i-check nyo ito kung tama ba siya. So, tama yan siya. Ito naman, i-check nyo naman, tama siya. Lumang Q times bagong H. Ito naman, i-check nyo na lang is bagong H times lumang R. Then, finally, din, ito, 1, 2, 3. Ito, finally, dito na tayo makakuha ng upper Hessenberg triangle. So, dito napansin nyo, class, hindi pa siya upper Hessenberg triangle. Tama? Hindi pa kasi 0 ito. Diba? So, gusto natin yung ma-upper Hessenberg triangle. So, i-copy natin yan. Then, i-paste nyo naman dito. So, i-delete naman natin ito. Ito, 0 na ito, 0 na to, 0 na to. Dito ka na naman. Is equals to, dito ka na naman sa pang-apat. Yan. Kita nyo? Shift, Control, Enter. Then, ito, 0 naman ito. Dito ka naman mag-if sa pang-apat. Nakita yung pattern? So, ito siya, if greater than 0, 1, less than, enter lang yun lang. So, i-check nyo na lang kung tama siya, walang sira. Check nyo na lang. Then, finally, ito na yung upper Hessenberg triangle natin. Pansin nyo? This is the upper Hessenberg triangle. Ngayon, i-check natin kung tama itong Q natin at saka R sa MATLAB. Pwede natin siya ma-check yan. So, pwede natin check sa MATLAB yan. That is, kapihin ko muna to ha. I-check natin kung tama yung Q at saka R. A lang yan. Copy ko to, itong original na A. I-check natin sa MATLAB kung tama yan siya. Lagyan ko lang dito ng semicolon. So, hindi I. So, gusto ko siya i-check Q, R. O, yung lagyan ko Q1 saka R1, yung pinakaunang Q at saka R. Kasi marami pa man yan, di ba? I-ano natin yan. Is equals to, Is equals to, ito ang gamitin nyo na, QR times A. Iba rin yung I kanina, QR times A. Para lang makita natin kung yung Q1 at saka R1 natin parehas. Check natin na F5 ko. Yan. So, check natin ang Q1. I-copy ko tong Q1, itabi ko doon sa Q1 natin. So, i-copy ko tong Q1. Control C ha. Copy. Yan. Itabi ko doon sa Q1. Check natin kung parehas sa Q1. So, katabi niya ng Q1, this is Q1. Yan. Check natin kung parehas. So, negative 0.8944. Parehas siya, no? Negative 0.358. Parehas siya, hindi? Diba? So, pwede natin ma-check pa yan. I-divide natin siya sa sarili niya, pero wag na. Diba? Nakita nyo? So, wala siyang pinagkaiba. Parehas siya. Tama? Sakto, no? Sakto siya, class? Yan. So, ito siya, eksakto siya. Check natin yung R kung parehas din sa R. So, ito siya, gamit ang MATLAB ito, gamit yung QR na ano. Copy natin ito, then paste natin. Check natin kung parehas dito sa R, ha?
So, parehas sa R, hindi. Siyempre, kung ano yung ginawa ng MATLAB, ito yung ginawa natin sa Excel. So, nakita nyo yung process behind sa QR? So, yung sa MATLAB, simple lang masyado, QR lang yung term. Tama? Tapos, EIG lang yung MATLAB. Pero ito siya, ginamitan natin na Excel. Now, since na pareho siya, i-check na natin kung tama yung... Sorry, bakit may... Meron kasi akong problema dito sa may R at saka Q. Mathematician lang makasagot yun. Kasi it's either i-transpose mo, sige lang, later na explain ko yun. Dito, hindi mo na kailangan pala i-transpose, no? So, doon na tayo sa bagong A. Bago na tayong A. Di ba? So, anong formula ng bagong A? That is R times Q lang. So, i-check natin yung R times Q is equals to mm mult R, comma, Q. Shift, Control, Enter. So, ito na yung gagamitin natin sa next iteration natin. So, ang gagawin lang natin, i-copy-paste lang natin to. Tapos, linisan lang natin konti para pwede na siya. Ito siya, lagyan natin to siya ng plus 1. So, dito, ang ilalagay na natin dito, i-delete natin. Ang ilagay natin dito is ito. Gets nyo? Shift, Control, Enter. Tapos, mayroon tayong ayusin dito sa R. Instead nang ilagay natin yung kanina, yung bago na tayo na Q. Ay, yung bago na tayo na A. Pansin nyo? Shift, Control, Enter. Sagot na tayo. So, dapat ito sa class, ito yung, dapat yung tinatawag natin na eigenvalue. Tapos, ito sila dito sa baba, ito sila lahat, ma-zero dapat ito sila. Copy-paste na. Beauty of Excel. Ganyan na Excel. Huwag nyo natanungin sa akin. Hindi ko rin explain. Basta ganyan na Excel. Magpasalamat kayo na nag-automatic. Kaya kung hindi, mamaya natin tingnan. Mga nasa, ano gusto nyo? Hanggang 50? Tapos i-check natin kung parehas ang answer natin sa MATLAB, ha? Kung mali, ibig sabihin may mali tayo. Ulit ko re-record sa bahay. Check muna natin kung sa 23 pa lang naga-zero na siya. Class, napansin nyo, class? Class, ano napansin nyo dito sa 23 pa lang na iteration? Naga-zero yung iba. Dapat ipa-zero talaga natin yung pula, ha? Pero pwede nyo naman makita, wala na masyadong pagbabago, pero may mga point something pa man kasi yan. Pero pwede na kayo mag-stop class pag nakita nyo wala nang pagbabago. Pero tuloy lang natin hanggang sa mag-zero. Mga 50 siguro. So, napansin nyo, pag sa 10 by 10, ilan lahat ang ano natin? 9, no? Bago makuha yung Q. Mas enjoy may tuklas kaysa magtanim kayo ng kamuti. Check natin sa 45. Wala pa, may 10 pa. Ipa-zero natin lahat. So, na-zero yan ang tawag dyan, upper Hessenberg triangle. Meron pa, meron pa. Two na lang. Ay, 60 na lang natin para sarado. I-check natin kung 0 na. Ganda, no?
Wala na, ito na lang talaga. Hindi mo na malagyan ng decimal. Ayun pala, pwede pa pala malagyan ng decimal. Sige, zero natin. Okay, mag-alas 4 na. I-check natin kung parehas ang answer natin sa MATLAB. So, sa MATLAB, para ma-check nyo yan siya, delete nyo lang to, that is lambda or omega squared EIG A. F5. Check natin ang W2. Parehas siya hindi? So, ito yung style ng MATLAB. Ito yung style natin sa Excel. Pero hindi na ito pwede gamitan ng basket method. Yung 3x3 lang. So, ang ipapagawa ko sa inyo is Excel. I-check nyo yung sa MATLAB lang. 10 by 10. Hindi pa, sa sunod na. After midterm. So, ito siya, napansin nyo. Ano sa class, no? Yan.